Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa ating online Bible study live dito sa Across the Nation Revival Ministry Facebook page. Ngayon pong gabi ay patuloy tayong ma-excite na lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita at lumalim sa pagkakilala sa Kanya. Sa oras na ito ay inaanayahan namin kayo, ang inyong buong pamilya, mga mahal sa buhay, at lahat ng ating mga kakilala, sapagkat ang lahat ay nangangailangan ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Matthew chapter 4 verse 4, "Man shall not live by bread alone, but by every word proceeded from the mouth of God." Kaya lahat po tayo, kailangan po natin ito. Kaya sa pasimula ng gawain ito, ay enjoy natin ang presensya ng Diyos. Sama-sama po tayong lumapit sa silong ng presensya ng Panginoon sa pamagitan ng mga makalangit na awitin. Pagpalain po tayo ng Diyos. Amen. Hallelujah. Pinagpalang gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Tayo po ay nagagalak na magkasama-sama po muli ngayong gabi upang makapag-aral ang salita ng Panginoon at makapagpuri sa Kanya. Kaya naman sa atin pong lahat, patuloy po kaming nag-iimbita na patuloy po natin itong i-share, ibahagi sa atin po mga kaibigan, kapatid, kapamilya. Saan man po sila naroon ay maabot po sila ng gawain ito ngayong gabi. Kaya naman, hallelujah, habang tayo po ay nag-share, habang tayo po ay nag-mention, yan po sa comment section, tayo ay sasamba at magpupuri sa atin pong Panginoon. Kaya naman, ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating sarili sa pagpupuri at pagsamba natin sa ating Panginoon. Hallelujah! Umawit po tayo na masayang awitin sa ating Panginoon. There's a light that shines with hope and grace, fills the sky with your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls as we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus. Jesus, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus. Jesus, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening.
Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Amen, hallelujah. This is the day that the Lord has made. Kaya naman, we will rejoice and be glad in it. Hallelujah. Tayo ay patuloy na sumamba at magtaas ng atin pong pagkilala sa ating Diyos na buhay, na siyang nagligtas sa atin. Kaya naman sa gabing ito, mga kapatid, patuloy tayong dumako sa silong ng kanyang presensya sa gabing ito. Hallelujah, Lord. Sa iyo po namin iniaalay ang lahat, Panginoon. Ang bawat alalahanin sa aming mga buhay, ang bawat iniisip, ang bawat kabigatan, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, hallelujah, patuloy po kami nagpapasakop sa iyo pong presensya sa gabing ito. Oh, hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. At suliranin, panalangin ko'y dinggin sa pagsubok at takot. Ikaw ang kakapitan ko, ikaw ang tatawagin ko, kublian ko ang Panginoon, magtitiwala sa'yo, Jesus. Itago mo sa lilim ng iyong kalinga, sa pangamba at suliranin. Panalangin ko'y dinggin sa pagsubok at takot. Ikaw ang kakapitan ko, ikaw ang tatawagin ko, kublian ko ang Panginoon, magtitiwala sa'yo, Jesus. Itago mo sa lilim ng iyong kalinga, tagapagtanggol sa bawat oras, nananatili kang tapat. Itago mo sa lilim ng iyong kalinga, Jesus, ika'y tapat,
dugo mo ay sapat. Dalay kaligtasan, buhay na walang hanggan. Jesus, ika'y tapat, dugo mo ay sapat. Dalay kaligtasan, buhay na walang hanggan. Jesus, ika'y tapat, dugo mo ay sapat. Dalay kaligtasan, buhay na walang hanggan. Jesus, ika'y tapat, dugo mo ay sapat. Dalay kaligtasan, buhay na walang hanggan. Pilihan ko ang Panginoon, magtitiwala sa'yo. Itago mo sa lilim ng iyong kalinga, tagapagtanggol sa bawat oras, nananatili kang tapat. Itago mo sa lilim ng iyong kalinga, kublihan ko ang Panginoon, magtitiwala sa'yo, Jesus. Itago mo sa lilim ng iyong kalinga, tagapagtanggol, tagapagtanggol sa bawat oras, nananatili kang tapat. Itago mo sa lilim ng iyong kalinga, itago mo sa lilim ng iyong kalinga. Hallelujah, Lord. Purihin ka, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Sa iyo lang po ang pinakamataas sa papuri, pagsamba at pagluwalhati. Nakataon upang makapagministeryo, maibahagi ang iyong salita, mapag-aralan ito at mapakinggan ng marami sa pamagitan ng ganitong gawain. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa iyong tiwala at pagsama sa gawain ito. Inaangkin namin, O Diyos, ang pagtatagumpay at iniaalay namin sa iyong kabuuan ng programang ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God.
So muli, welcome sa ating OBS. At last week, tayo ay hindi nakapag-live dahil sa mga gawaing ating hindi inaasahan. Gayunman ay purihin ang Diyos sapagkat sa oras na ito, tayo ay makapagpapatuloy para ituloy itong ating paksa. So, welcome sa bawat isa, mga kapatid. Welcome po sa gawain ng Panginoon. Pinag-uusapan po natin dito, matapos yung ating naunang series, End Time Discipleship, ngayon naman ay End Time Deception. At natalakay na po natin ang mga unang bahagi. Pwede nyo po itong balikan sa page ng Across the Nation. By the way, kung kayo po ay hindi pa follow, naka-like dito po sa page na ito, paki-follow po at saka paki-like at maging bahagi po tayo ng ministry ng Across the Nation. Ang ating layunin sa ministeryong ito walang iba kundi ang maipangaral ang salita ng Diyos at maabot ang mas maraming pwede nating maabot para sa Panginoon. Alright, so welcome sa bawat isa. Happy birthday kay Pastora Marlene Gozum, ang may bahay ni Pastor Blandi, ang ating mga kasama sa ministry ng Across the Nation sa Concepcion, Tarlac. Nandun ang kanilang church. At happy birthday. Alright, so tuloy tayo. At natapos natin ang ilang mga bahagi ng nitong ating paksa. At ngayon naman ay dadako tayo doon sa tinatawag nating, sa point natin kung saan naglagay tayo ng 4 na pangunahin o madalas na mga talata na may kaugnayan sa deception sa huling panahon. So, 4 common Bible verses about deception in the last days. Number 1, in Matthew chapter 24, verse 24, ano ang sabi doon? For false Christs and false prophets will arise and will show great signs and wonders so as to mislead, if possible, even the elect. Ang katotohanan, mga kapatid, ang dadayain, syempre, yung mga nasa katotohanan. Hindi na dadayain yung mga dayana yun eh. Kaya nga sabi niya, if possible, kung posible, maging ang mga hinirang ay sisikapin na madaya ko. Kaya kung ikaw ay madadaya, baka hindi ka kasama sa mga hinirang. Pero kung ikaw ay hindi magpapadaya, ay kabilang ka doon sa mga hinirang. Parang ibig sabihin imposible na kung tayo po ay mga hinirang ay madaya pa tayo. Lalo na kung tayo po ay babad sa salita ng Diyos. Kaya nga, nagsisikap tayo na magkaroon ng pag-aaral at pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi lamang tuwing linggo o hindi lamang tuwing may gawain sa church, kundi bawat araw. Okay, sa church po natin, dito po sa Citizens of Heaven Fellowship, araw-araw may paghayo, araw-araw mayroong mga Bible study, care group, may mga house churches. At maliban doon, ay meron tayong kagaya po nito na gawain online. Every Monday, meron tayong Midnight Cry, Wednesday and Friday, ito pong OBS, pero pa yung mga online Google Meet Bible studies natin. At marami pang mga iba't ibang mga gawain mula linggo hanggang lunes. Linggo hanggang Sabado. Okay, pagdating lunes, merong na mga nag-online, may mga naka-assign dyan. Martes, ako po, pag Martes, meron pong mentoring sa mga pastors, missionaries, and leaders every Tuesday, 8 p.m. Pag Saturday naman, 5:30 in the morning, merong Dawn Watch. Pag Sunday, alas 8 ng gabi, merong General Assembly ang aming pong kapulungan. Luzon, Visayas, Mindanao, maging ang mga nasa ibang bansa ay we gathered together through Google Meet. Bakit po? Sapagkat mahalaga na tayo lumalalim sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Colossians chapter 2, verse 6 and 7. Look at this. Colossians chapter 2, verse 6 and 7. Napakalinaw po ng sinasabi doon. So then, just as you receive Jesus Christ as Lord, tinanggap natin ang Panginoon, si Kristo bilang ating Panginoon. Sabi niya, continue to live in Him. Magpatuloy daw tayo na mamuhay sa Kanya. Verse 7. Sabi sa verse 7, rooted and built up in Him,
strengthened in the faith as you were taught. Tinuruan. So, syempre, anong gamit sa pagtuturo? Ang salita ng Diyos. And overflowing with thanksgiving. Pinagpapasalamat natin sa Diyos dapat na meron po mga gawain sa inyo. Yung mga tahanan, dapat may mga Bible study. Sa mga lugar kung saan tayo naroon, may mga pag-aaral ng salita ng Diyos upang tayo ay ma-build up, upang tayo ay magkaroon ng ugat. Dapat lagi tayong babad sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Dahil sabi sa huling panahon, maraming babangon na mga bulaang Kristo, bulaang propeta. They will arise and will show great signs and wonders. Makaagawa rin sila ng mga signs and wonders, kaya mag-ingat po tayo. Hindi lahat ng nagsa-signs and wonders, hindi lahat ng mga nagpapakilalang sila ay lingkod ng Diyos at nagpapakita ng mga tanda at kababalaghan ay sa Diyos. Gagamitin din ito ng false Christ, gagamitin din ito ng false prophet para to mislead people in the last days. At ito ang pinaka-abuse sa maraming mga kaloob sa ating panahon. Itong signs and wonders, healing, deliverance, o ano pa man. Tayo po ay nagkakandak din ng healing and deliverance. But we don't give so much time na para bang minamagnify na natin yung kaaway o binibigyan natin ng malaking puwang stage, oras sa programa, yung mga ganong bagay. Sapagkat we believe that when the presence of God is present, any miracle is possible. Kapag ang presensya ng Diyos ay naroon, ang lahat ng himala ay pwedeng mangyari at ang kaaway, okay, ang atake ng diablo ay na-expose. Kaya ang mahalaga yung presence ni God. Sabi diyan, yung mga false Christ in the last days, false prophets in the last days na mag-a-arise, they will show great signs and wonders. Mag-ingat po tayo, okay, sa pagtangkilik ng iba't ibang mga aral, katuruan na may mga pang-inganyo na signs and wonders sa ating panahon. Hindi lahat ay sa Diyos. Ikalawa, 1 Timothy chapter 4 verse 1. But the Spirit explicitly says that in latter times some will fall away from the faith, paying attention to deceitful spirits and doctrines of demons. Ito pa ang isang deception sa huling panahon. Sinasabi daw ng banal na espiritu na ito'y hayag na kanyang sinasabi na sa huling panahon marami daw, or some, I should say, some will fall away. Some will fall away from the faith. Kaya sabi ni Jude 1:3. Tingnan niyo po itong Jude 1:3. Beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary. Sabi niya, mga minamahal, bagamat gusto ko kayong sulatan patungkol sa ating tinanggap na kaligtasan, nakita ko na dapat sulatan kayo at kayo ay exhort. Saan? Na ipaglaban ng maigi, ipaglaban ng mabuti, ipaglaban masikap. Ang alin? Ang pananampalataya, the faith. When we say the faith, this is the set of belief. This is the doctrine na ating tinitindigan sa salita ng Diyos, yung itinuturo ng salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat sabi nga ni Pablo kay Timoteo, sa huling panahon, mayroong mga hihiwalay sa pananampalataya and they will pay attention to deceitful spirits and doctrines of demons. Mapanghikayat na espiritu at doktrina ng demonyo. Merong mga mapanghikayat, deceiving, deceitful, seducing spirit sa huling panahon. At kakamutin nito ang kati ng marami. Kati ng tenga ng marami. Kaya nga, yung internet, hindi masama. Yung social media, hindi masama. Yung ating ginagawang ganito ay okay to. Pero hindi lahat ng gumagamit ng internet, may social media at nangangaral ay sa Diyos. Okay? At napakarami pong tagapagsalita, pero hindi lahat ng tagapagsalita ay tagapagturo ng salita ng Diyos. Ang ilan ay tagapagkamot ng kati ng marami. Seducing, deceiving, deceitful spirits. Okay? Kung ano ang gusto ng tao, yun ang ibinibigay to the point or in expense of the truth. At hindi po natin yun dapat pinapayagan.
Okay? Doctrines of demons. Okay, tuloy natin yan. Ano? Tinan po natin yung 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 5. Okay, idugtong na natin. Tingnan natin ano ba ang meron dyan. Sabi niya, verse 2. Look at verse 2. Speaking lies and hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron, forbidding to marry. These are the doctrines of demons. Pinagbabawalan ng pagkakasal, okay na yan, mag-live-in, tanggap ang live-in, okay lang yan, tanggap yung mga same-sex na pagkasama. Ang pinagbabawalan nila yung marriage na in-establish ng Diyos, commanding to abstain from foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. So ito po yung doktrina sa huling panahon. Kung meron tayong Tagalog, Tagalogin nga natin. Tingnan natin para mas lubos na maintindihan ng ating mga kababayan. Simulan natin sa verse 1. Tingnan po natin, Tagalogin natin mga kapatid. Ano sabi niya? Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, at ito po yun, yung panahon natin, ang iba'y magsisilakad sa pananampalataya, o magsisitalikod sa pananampalataya, at pag tumalikod ka sa pananampalataya, meron kang bagong haharapin. Okay, kaya delikado rin yung ating mga gadget ngayon. Dahil kapag nandyan yung cellphone natin, minsan nandyan din yung ibang application. Pagkatapos nating alisin yung cellphone, iba namang application ang bubuksan natin. Sabi niya, magsitalikod sa pananampalataya ay makikinig sa mga sa mga espiritong mapanghikayat. At ano pa? At sa mga aral ng mga demonyo. Ano ba yung mga aral ng mga demonyo? Versikulo 2. Tingnan natin. Ano sila sabi sa versikulo 2? Sa pamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan. Tandaan niyo po, hindi lahat na nagsasalita gamit ang salita ng Diyos ay katotohanan ng inihahayag. Ang ilang ginagamit ang salita ng Diyos para sa kanilang sariling interes, para sa kanilang sariling kapakanan. Kaya sila ay nagsasalita ng mga kasinungalingan. They are using the Bible para kumita. They are using the Bible para sumikat. They are using the Bible to deceive many. Nahinerohan ang kanilang mga sariling budi. Hindi na tinatalaban yung budi. Kahit na alam na mali, pinaninindigan yung mali. Ipinaglalaban pa yung mali, ginadjustify yung mali, at ipinapangaral yung mali. Verse 3, look at this. Na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Okay, meron palang doktrina na ganyan, ipinagbabawal ang pag-aasawa. Kayo na po ang tumingin. Pag-isipan po ninyo, ano ang mga relihiyon sa ating panahon na ipinagbabawal ang pag-aasawa o kaya naman pinapayagan ang pag-aasawa, kaso lang hindi sa pamamaraan na itinuro ng salita ng Diyos. Ang ilan ay pag-aasawa ng magkaparehas na kasarian o kaya naman ang ilan ay paghasama ng mga ipinagbabawal na pagsamahin ayon sa salita ng Diyos. Okay, merong mga iba't ibang mga kahalayang nagaganap at tinatanggap na ng iba't ibang mga lipunan. Kung minsan nga ay meron na rin mga inoordinahan ang mga religious group na alam nilang hindi dapat ordinahan pero inoordinahan. At ipinag-uutos na lumayo, okay, sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos o pagkain upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Verse 4. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap ng may pagpapasalamat. Verse 5. Sapagkat pinababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Tandaan niyo mga kapatid, ang magdadala sa atin sa sanctification at magdadala ng pagpapakabanal ay ang salita ng Diyos. Huwag lang po tayong nakikinig, dapat tayo ay nagsisiyasat. Kaya nga sabi ng Panginoon sa John chapter 5 verse 39, Tagalog na po ang gagamitin ko dito po sa ating mga talata, pero doon sa ating slide ay naka-English po. Okay, John 5:39, anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Hallelujah, saliksikin po natin ang mga kasulatan, mga kapatid, magkaroon tayo ng sariling Biblia at wag lang natin gamitin ang Biblia na dekorasyon o display lang sa ating mga tahanan. At huwag lang tayong merong Biblia sa ating mga gadget. Dapat meron tayong talagang aklat na pwede nating aralin, pagsulatan, o tingnan, talaga markahan. At kung sakaling lobat yung ating gadget, ay mabubuksan pa rin natin itong Bible na ito.
Kung sakaling yung ating gadget ay hindi natin madala, dapat ito ay dala natin. Okay? Maiwan na yung mga gadget ninyo, wag lang yung iyong Biblia. Pastor, napakalaki naman ng Bible na yan. Meron pong mga Bible na handy. Okay? Sapagkat tayo po ay napapaging banal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Amen? Kaya sabi ni Kristo, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Bakit? Sa huling panahon, marami pong mga mananampalataya hindi na magsasaliksik ng kasulatan. Aasa na lang sila sa mga napapanood at napapakinggan nila sa TV, sa social media, sa YouTube, na mga tagapagsalita. Hindi ko po kayo dinidiscourage na manood. Ina-encourage ko nga po kayong manood. Panoorin niyo po itong Across the Nation. Pero mag-iingat po kayo sa pinapanood niyo. At kung kayo po nanonood ng mga nangangaral o nagtuturo ng salita ng Diyos, ay huwag lamang po kayong dumepende doon. Huwag nyo lang pong isandig sa kanila ang inyong paglago. Huwag nyo lang pong isandig sa akin o sa mga tagapagturong kagaya ko ang inyong pong ugnayan sa Panginoon. Magkaroon kayo ng personal na pagsisiyasat at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Magkaroon kayo ng personal na pag-aaral. Devotion. Dito po sa church ng CHF, ang aming tema ngayong July ay devotion. Kanina sa midweek service ay sinimulan ko pong ituro yung devotion. Okay? Ano bang goal natin sa devotion? Bakit tayo mag-devotion? Para lang meron tayong journal na maisulat, na meron tayong star, striking verse, truth, application, and request, o meron tayong DBS, Discovery Bible Study, na sasabihin natin kay pastor o sa mga kasama natin na tayo nakapag, no! The goal of devotion is to dig deeper your relationship with God. To know God deeper. To know God more. And to know God is not just to have a knowledge, not just to have a cognitive information about God, but to know God is to have an experience, a daily encounter, a daily experience with the Word of God. Ito pong salita ng Diyos ay buhay. Ang sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12. Look at Hebreo 4:12. Ano po ang sabi diyan? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Kaya kapag binasa mo to, inaral mo to, parang ang kinakausap talaga. At kinakausap ka nga talaga. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, God is speaking to you. Sa pamamagitan ng prayer, you are speaking to God. But through the Word of God, God is speaking to you. Every time the Word of God is being preached, just like tonight, sa tuwing itong salita ng Diyos ay papangaral, kagaya ngayon, ang Diyos ay nangungusap sa iyo. Huwag ka lang umasa doon sa social media na kung saan merong reels yung preacher o yung speaker. Huwag ka lang umasa doon sa merong YouTube na panonoorin ka. No, magkaroon ka ng sariling ugnayan sa salita ng Diyos because the Word of God is alive. Sabi diyan, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mabisa po ang salita ng Diyos. At matalas kaysa alinmang mga tabak. Nakakalungkot kung minsan, pati mga pastor kung minsan hindi na nag-aaral ng salita ng Diyos. Nakakalungkot po yun. At tayo aasa na lang sa iba. Kokopya ng sermon ng may sermon. Kokopya ng aral ng may aral. Wala na tayong personal na pagsisiyasat. Mananagot po tayo sa Diyos. At mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon sa hangganan ng pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu at ng mga kasukasuhan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Sa huling panahon, marami ang maliligaw. Pupunta sila sa doktrina ng demonyo. Bakit? Sapagkat hindi sila nagsiyasat ng salita ng Diyos, hindi sila nagkaroon ng lalim at ugnayan sa salita ng Diyos. Kaya ito po yung ating dahilan bakit tayo merong ganito, mga kapatid. Sabi ng John 8:32. Look at this. John 8:32. At inyong 31 muna. John 8:31. Tsaka tayo lilipan ng 32. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyo nga niyaon na nagsisisampalataya sa Kanya. Tingnan nyo, sa mga nagsisisampalataya, huwag po tayong masasaktan kapag tayo tinutuwid, nire-review, kino-confront, kino-correct. Kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay na kayo'y mga alagad ko. Dapat hindi lang tayo huminto sa pagiging mananampalataya, dapat tayo ay maging alagad. Okay, huwag kang lang mag-settle na ikaw ay dadalo, pupunta ng church at uuwi. Alam mo yun, yung ordinaryong mananampalataya, typical na mananampalataya. Nasabi niya na siya'y mananampalataya sapagkat siya'y tumanggap kay Kristo. Nasabi niya siya'y mananampalataya sapagkat siya'y kasapi ng isang iglesia na kumikilala sa Panginoon. Okay, maaaring siya'y member ng church. Oh, well, praise God. Thank you. Ikaw ay mananampalataya. Pero ang gusto ng Panginoon, ikaw ay maging tunay nga na alagad. Bakit tunay nga na alagad? Sapagkat maraming peking alagad. Sino yung mga peking alagad? Yung hindi nagsisipanatili sa salita ng Panginoon. Bakit? Okay.
Kasi kung minsan, alam niyo po, sa totoo lang, maraming mga natitisod, maraming mga nasasaktan. Pag nasaktan, ayaw na. Kapag ka na-correct, ayaw na. Kapag nakonfronta, ayaw na. Kapag ka itinuwid, ayaw na. Pagka siya'y nirebuke, ayaw na. Yung salita ng Diyos, hindi lamang po ito salita na nag-encourage. Ito po yung salita na nagtutuwid. Kaya marami ang hindi makalaya. Sabi sa verse 32, sa pamagitan ng pananatili natin sa salita ng Diyos, inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Ano ba itong katotohanan to? John 17:17. Tingnan niyo po yung John 17:17. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. The Word of God is the Word of truth. So habang tayo nananatili sa pag-aaral ng salita ng Diyos, habang tayo ay nananatili ito, araw-araw dapat tayo ay merong salita ng Diyos na binubulay, tinatanggap sa Panginoon. Every day, we must have a word from the Word of God. We must have a devotion from the Word of God. Okay, hindi lang tayo nag-devotion dahil na nagbasa tayo ng daily bread, walang masama po doon. Hindi lang tayo nag-devotion kasi nakinig tayo kay preacher number 1 o speaker number 1 o ano man. Pero meron tayong personal na pakikipag-usap sa Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Tayo ay pinababanal, we are being sanctified through the truth, and the truth is the Word of God. The Word of God is the Word of truth. And you are truly Jesus' disciple if you abide, if you hold, if you remain in His Word. Kahit na tayo nasaktan, kahit na tayo ay naituwid, kahit na tayo ay naikorek, kahit na tayo sinuway, o tayo ay nirebuke, tanggapin natin. Sapagkat habang tayo nananatili, sabi ng John 8:32, you will know the truth. Ibig sabihin, mararanasan mo ang katotohanan. And the truth will set you free. Gaano karami sa atin ang gusto ng tunay na kalayaan? Ito po'y masusumpukan sa salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Huwag po tayong magpadaya sa maraming mga mangangaral na minamanipula ang tao, na kinokontrol na ang tao, na be-brainwash na ang tao, na mas takot na sila sa salita nung nangangaral kaya sa salita ng Diyos. At hindi na sila nagbabasa ng Biblia. Doon na lang sila nakikinig, doon sa nagtuturo. Malay mo, mali na itinuturo. Kaya meron ding grupo ng relihiyon na nagsasabi, hindi daw maintindihan ng kanilang mga miyembro kaya hindi pinapabasa yung Biblia. Kapag ka po yung inyong samahan hindi pinapabasa yung Biblia, ay umalis na po kayo dyan. Hindi po yan sa Diyos. Bakit hindi ipapabasa yung Biblia? Sabi, hindi yan maintindihan ng ordinaryong tao. Maniwala kayo doon. Isinulat ang Biblia para maintindihan natin kahit ordinaryong tao maintindihan ito. Hindi lang ito para sa iilang leader ng simbahan. Ito ay para sa lahat. Kaya kapag kayong inyong grupong kinaaniban, pinagbabawalan kayo magbasa ng Biblia, lumayas kayo dyan. Hindi yan sa Diyos. Bakit yung pagbabawalan na basahin ang salita ng Diyos? Dapat nga binabasa ito. Sabi ng Revelation chapter 1 verse 3. Pahayag 1:3. Ano sabi? Pahayag 1:3. Mapalad ang bumabasa. Mapalad daw ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad. Tatlong bagay. Bumabasa, nakikinig at tumutupad. Kaya nga sabi ng Josue 1:8, ano sabi sa Josue 1:8? Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong bulay-bulayin o pagbulayan araw at gabi upang iyong masunod ang mga nagawin ang mga ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad. At kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Marami ang napahamak, hindi naging maganda ang wakas ng buhay, nahuwis trahedya ang buhay, pamilya, karir at kinabukasan simply because they did not study and obey the Word of God. Kaya naligaw sila, napunta sila sa mampandaraya, mapanghilinlang, mapanghikayat na espiritu, at sa aral ng demonyo. Merong aral ng demonyo at hindi lahat na nakasuot na mukhang pastor, mukhang matino ay sa Diyos. Sabi nga, sila ay mga asong lobo na magdadamit ng damit tupa. Pero ang totoo, hindi sila sa Diyos. Mag-ingat po tayo. Alright? Ikatlo na talata. Ano ang sabi? 2 Timothy chapter 4 verse 3-4. Ano sabi diyan? For the time will come, darating ang panahon, when they will not endure sound doctrine. So darating daw ang panahon, sabi ni Apostol Pablo, na yung mga tao ayaw na nila ng sound doctrine, mas gusto nila yung doctrine of the demon. Bakit? Kasi sabi dito sa doctrine of demon, okay lang yan, mapagbiyaya ang Diyos. Okay, hindi na mawawala ang kaligtasan mo, okay lang yan, mamanatili ka sa kasalanan. Alam niyo po, ang kaligtasan hindi nawawala, si Kristo ang kaligtasan, pero ang tao pwedeng mawala sa kaligtasan. Okay? Kapag kayong tao na tumanggap kay Kristo daw,
ay hindi nagkaroon ng tunay na pagbabago, questionin mo kung talagang tinanggap niya si Kristo, sapagkat ang sabi ng ikalawang Korinto 5:17, ang sino man nakapag-isa kay Kristo ay bagong nilalang. At minsan nakakadaya yon kapag sinabing, okay, meron kang eternal security kahit anong gawin mo, pagkatapos tanggapin si Kristo, hindi ka na mawawala sa kaligtasan. Nakakadaya yon, kaya maraming tao hindi nababago ang buhay. Okay pa rin, tumanggap kay Kristo, pero manginginom pa rin. Tumanggap kay Kristo, pero mahalay pa rin. Tumanggap kay Kristo, pero wala pa rin pagbabago ang buhay. Kaya minsan natitiso na rin iba, bakit maraming mga gano'n nagpapakilalang born again din sila, pero ang buhay ay lihis. Sabi nga ng Titus chapter 1 verse 16, tingnan niyo po ito, Tito 1:16. Sabi sa Tito 1:16, sila'y nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa ay mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Meron daw palang mga taong ganon. Okay, mag-ingat kayo sa turo ng mga extreme grace. Sobrang biyaya. Ang biyaya talaga, sobra yan. Biyaya yan eh. Pero ang biyaya na nagliligtas ay biyaya rin na nagbabago ng buhay. Kung sinasabi mo ikaw ay nasa grace, pero ang buhay mo hindi nagbabago, abay, malaking question yan. Kung sinasabi mo ikaw ay nasa grace, pero ang buhay mo ay kagaya pa rin ng dati, malaking question. Kung sinasabi mo ikaw ay tumanggap kay Kristo, pero nananatili ka pa rin sa pagkakasala, malaking question yan. Hindi yan ang biyaya na itinuturo ng salita ng Diyos. Sabi ng Titus chapter 2, verse 11, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos. Tignan nyo, grace ito, grace, na may dalang kaligtasan sa lahat ng tao. Yes, naniniwala po ako, ang biyaya ng Diyos ay may dala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ano man ang iyong naging kasalanan, ano man ang iyong pagkatao, ano man ang iyong estado sa buhay, maging sino ka man, ang biyaya ng Diyos ay may dalang kaligtasan para sa iyo, para sa akin, at para sa ating lahat. Pero hindi doon natatapos. Versikulo 12. Ano sabi? Na nagtuturo sa atin. Tingnan nyo yung biyaya, yung grace, ay nagtuturo sa atin upang upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan, ay marapat na mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan at ng sanlibutang ito. Napakalinaw mga kapatid, ang biyaya ay nagdadala ng kaligtasan. Naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos, hindi po yun magbabago. But the same grace that saves us is also the grace that empowers us to live a life that is set apart for God. Buhay na nakabukod, nakatangi, buhay na binabago ng Diyos araw-araw. Amen! Kaya mag-ingat po kayo. Bakit? Kasi sa huling panahon, sabi ni Pablo, 2 Timoteo 4:3, for the time will come, they will not endure sound doctrine. Hindi na nila tatanggapin itong salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos o ang Bible sa kanila, props na lang. Pero ang totoong pinaniniwalaan nila, yung tinuro na lang ng leader nila, yung ipinangaral ng leader nila, yung doktrina ng leader nila, pero hindi yung doktrina ng salita ng Diyos. Yun ang deceiving. Kasi akala mo ito ay lingkod ng Diyos na totoo. Pero ito, pati yung lingkod na yan, pwede ring madaya. We are all subject to be deceived. Lahat tayo pwedeng madaya, pwede tayong magkamali. Okay? Kaya dapat mag-ingat tayo. Ang maipapayo ko sa lahat ng mga pastor, huwag tayong humiwalay sa salita ng Diyos. Okay? Huwag tayong humiwalay sa salita ng Diyos at huwag tayong magpa-kumpiyansa, magpa-petiks-petiks o basta na lang. Always give the benefits of the doubt. Kahit pa yan magaling na mangangaral, kahit pa yan sikat na mangangaral, kahit pa yan may signs and wonders na mangangaral. Yung mga naunang talata natin, nabasa natin sa huling panahon, yung false Christ, false prophets, ay magpapakita din ng mga signs and wonders. Ang ating pong reference, hindi yung signs and wonders, itong salita ng Diyos. Nakasulat ba yan sa salita ng Diyos? Itinuturo ba yan ang salita ng Diyos? Because in the last days, sabi niya, they will not endure sound doctrine. But wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves. Tagalogin mo nga, ayan sabi sa Tagalog, sapagkat darating ang panahon, at ito yun, yung panahon natin, na hindi na nila titiisin ang magaling na aral. Ayaw na nila ng salita ng Diyos. Kundi pagkakaroon nila ng katinang tenga, ay magsisipagbuntun sila. Pag sinabi natin katinang tenga, ay mamimili na lang sila. Tsatsaniin nila yung gusto nilang pakinggan. Sabi,
ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Mamimili lang sila, pipiliin nila, o to, yung pinapangaral nito ay gusto ko, dito ako. Ito kasi hindi ako, ibig sabihin yung mga gusto kong pakinggan, ito lang Pero yung mga ayaw nilang pakinggan, hindi nila yun tatangkilikin. Kaya marami ang magpapalipat-lipat. Alis ako dyan, si pastor dyan, mahigpit yan. O kaya si pastor maanghang mangaral yan. Si pastor grabe yan. Okay, doon tayo, doon sa hindi tayo pinapakailaman. Doon tayo sa okay lang na gumawa ng kahalayan. Doon tayo sa okay lang na gumawa ng kasinungalingan. Doon tayo sa okay lang na makipag-compromise. Abay, hindi po ganon. Hallelujah. Hindi ganon mga kapatid. Kung gusto mong pumunta ng impyerno, de ikaw na lang. Pero kung ang ating pinaglalaban dito ay buhay na walang hanggan, gusto mo talagang magkaroon ng buhay na walang hanggan, sabi ng Panginoon, kung gusto mong maging ganap, ibenta mo ang lahat ng iyong kayamanan at sumunod ka sa akin. Now, kayamanan ay hindi lamang pera. Ibig sabihin, iwanan mo yan, layuan mo yan, meron ka talagang iiwanan, meron ka tatalikuran. At kung hindi mo kayang talikuran yan, ayaw mong magpakatino, ay hindi ka mananatili talaga sa ganitong gawain. Verse 4, look at verse 4. At hihiwalay sa katotohanan. Ang humihiwalay lang ay yung nandun sa katotohanan. Marami daw hiwalay, kaya nga maraming pastor nagsimula ng tama pero nauwi sa kulto. Maraming mangangaral, nung umpisa okay ang pinapangaral pero pagdating sa dulo nauwi na sa kakultuhan. Diba, nung mga nakaraan lang, yung problema natin sa pangalan ni Yahweh, merong mga tagapagturo na ang tingin nila si Yahweh ay evil God. At hindi yun ang Diyos ni Jesus Christ, hindi yun ang Ama ni Jesus. Sino na ang Ama ni Jesus? Si El Elyon. Hindi nila naintindihan yung dynamics ng pangalan ng Diyos. Ang Diyos ay nagpakilala sa iba't ibang pangalan, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang pamamaraan. Dahil gusto niyang ipahayag ang kanyang iba't ibang katangian. Hindi naintindihan yung iba naman, mga follower, tango lang ng tango, oo lang ng oo. Hindi nagsisiyasan ang salita ng Diyos, kaya marami ang naliligaw. Hihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tenga at mga ibabaling sa katha. Pag sinabi natin katha, ay walang basihan sa salita ng Diyos. Mga katha, mga myths, at marami niyan. Okay? At ang pakilala, nakakalungkot, born again din. Ang pakilala, evangelical din. Ang pakilala, full gospel din. Kaya mag-ingat tayo. Okay? Mag-ingat po tayo. Ako, binibilin lang ko rin yung mga mananampalataya dito. Huwag kayong dalo ng dalo kung saan-saan. Dapat nagpapaalam sa pastor at kung hindi makakadalo, magsabi rin sa pastor at kung may pupuntahan, magsabi sa pastor, magpaalam. Kung hindi pinayagan, huwag sasama ang loob. Iniingatan lang kayo ng inyong pastor. Kahit yung mga pastor sa silong namin, yung mga daughter churches, iniingatan lang natin ang bawat isa. Amen? Sapagkat ayaw natin na tayo mahiwalay sa katotohanan. Ika-4 na talata. 4 common verses about deception. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Let no one in any way deceive you. Let no one. Huwag niyong hayaang madaya kayo ng sinuman. For it will come unless the apostasy comes first. And the man of lawlessness is revealed, the son of destruction. Pagka nakita na natin yung deception na ito, lalabas na yung man of lawlessness, the son of destruction, the Antichrist. Hallelujah. Kaya mahalaga na tayo po ay merong pundasyon sa salita ng Diyos para hindi tayo madeceive, madaya ng sinuman. Okay, dapat meron tayong pastor. At yung pastor natin ay pastor na nakasandig sa salita ng Diyos. Okay, yung mga mananampalataya na aming pinagpapastoran, wag po kayong nakikinig kung saan-saan, wag kayong pinagbabawalan po natin talaga, hindi natin ina-encourage para hindi tayo maligaw. Meron lang tayong mga pinagkakatiwalaang mga tagapagturo, dun tayo. Okay? Pero bago ka makinig sa iba, sa pastor mo muna ikaw makinig. Bago mo paniwalaan yung iba, paniwalaan mo muna yung pastor mo. Okay? Lalo na yung pastor mo na bunga ng discipleship. Ayan po ay katotohanan na nangyayari sa ating panahon. Napakarami nagsimula ng tama pero nauwi sa mali. Nagsimula na nag-aapoy, nauwi sa usok. Nagsimula na maayos pero nauwi sa kalikuan. Mga pastor noon, nakasama ng body of Christ, may accountability group, pero ngayon isolated, separated, at soloista.
At sa grupo niya, siya na ang Diyos, o kaya sa grupo niya, siya na ang daan. Siya na ang tagapagligtas. Nakakalungkot po yan. At marami ang nadadaya. Kaya mahalaga yung salita ng Diyos. Sabi ng ikalawang Timoteo 3:15, 16 at 17. Look at this. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman na ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas. Ito pong Bible ay makapagpapadunong. It will give us knowledge, information. It will increase the wisdom na binigay sa atin ng Panginoon tungkol sa kaligtasan kung tayo po'y magbabad sa salita ng Diyos. Makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kay Kristo Jesus. Verse 16, look at this. Ang lahat ng mga kasulatan, lahat ay kinasihan ng Diyos, ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. Kaya kapag kayong pastor, hindi na ang kasulatan ay tinuturo, mag-ingat po kayo. Marami pong mga mangangaral, hindi na salita ng Diyos ang itinuturo. Ang tinuturo na ay katha-mit. Kathana ang itinuturo. Okay? Wala na sa Biblia. Lihis na. Kahit hindi na sinabi ng Biblia, binibigyan ng sariling pagpapaliwanag, nakakalungkot, naliligaw. Ang salita ng Diyos ay mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsansala, pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang tayo po ay nasa katwiran, wala sa kalikuan. Verse 17. Anong purpose? Upang ang tao ng Diyos, ikaw ba'y tao ng Diyos? Sabi niya, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Mga kapatid, in the last days, deception is going to be rampant in the churches. Sa mga churches. Kaya tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos upang tayo po ay huwag mailigaw. So, sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, by the way, ay oras natin ay mabilis lang. Siguro tuloy ko na lang to next sa Friday at tapusin ko na muna dito. But my point is this. Ang salita ng Diyos, 4 na bagay ang ginagawa. Balik tayo doon sa verse 16 ng 2 Timothy chapter 3. Nagtuturo. Okay, 2 Timothy chapter 3 verse 16. Look at this. Use of the Word of God. Mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. Para saan ang teaching? Okay, pagtuturo. Teaching is the cure to false belief. Ang pagtuturo ng katotohanan ang gamot sa maling katuruan. Kaya dapat itinuturo ang salita ng Diyos. Tayong mga pastor, wala tayong ituturong salita ng Diyos kung hindi tayo mabababad sa salita ng Diyos. Okay, huwag lamang kayong umasa sa mga ready-made na materials. Huwag tayong tamad. Mga pastor, with all due respect, huwag po tayong tamad sa pagbababad sa salita ng Diyos. Sa pagsansala, rebuke. Sa pagsaway, correction. And training. Okay, and training. Kaya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo po ay marirebuke. Huwag sasama ang loob. Bakit? Kasi gusto tayong i-correct. Para Para tayo ay matrain. Teaching, rebuking, correction, and training. So that the man of God will be thoroughly equipped. So that the man of God, upang tayo ay, thoroughly equipped. Para tayo ay ma-equip. Sa mga pastor, huwag po tayong huminto ng pag-aaral. Kung kayo po ay walang mga mentor, walang nagme-mentor sa inyo, pag-usapan po natin paano namin kayo matutulungan. But I don't encourage you na dahil walang nagme-mentor sa iyo, ay kumonek na lang kung saan-saan. Mag-ingat po tayo. Mag-pray ka, bigyan ka ni Lord na magtuturo sa iyo ng tama at totoong tagapagturo ng salita ng Diyos. When we stop learning, we will stop growing. And when we stop growing, we will stop leading. Mga kapatid, that's the principle. Pag huminto tayo ng pagkatuto, hihinto tayo ng paglago. Pag huminto tayo ng paglago, hihinto tayo ng pamumuno. Paano pa natin pamumunuan ng mga tao? Madadala na natin sila kung saan tayo naroon. Ano pang ituturo natin sa kanila kung wala tayong natatanggap?
You can only give something that you have. Okay? Kaya na sa midweek service, anong shinare ko sa mga disciple dito? Yung genuine repentance. Genuine repentance is a life of total submission to the will of God. Genuine repentance is a life of total obedience to the call of God. Genuine repentance is a life of total commitment to the work of God. And genuine repentance is a life of total offering of yourself to the glory of God. That is genuine repentance. Hindi lang ito yung paiyak-iyak ka, but this is submission. This is obedience. This is commitment. This is offering of oneself for God's use. Amen? Hallelujah. Tulungan tayo ng Diyos. Kaya tayong mga tagapagturo, malaki ang ating pananagutan. Malaki ang ating pananagutan. Kaya kailangan nating mag-aral, matuto, lumalim. At tayo, we must set the example. We must lead by example. We must teach by example. Na tayo ay may natuturuan din. Amen? At yan ang ministry ng Across the Nation. God's willing ay magbubukas tayo ng training center para sa talaga sa mga gustong matuto, maglingkod sa Panginoon, magpastor, magmisyon, maging tagapagturo ng salita ng Diyos. We'll open this training center sa mga may tawag sa Panginoon. So, isama niyo po sa panalangin. So, again, thank you very much sa gabing ito, sa inyo pong pagsama. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa gabing ito, sa iyo pong mabiyayang pagsama sa aming lahat. Kami po'y tulungan ninyo na huwag humiwalay sa iyong salita, kundi manatili kami sa iyong salita at mula sa iyong mga lingkod, kagaya ko, ay bigyan niyo po kami lagi ng uhaw at gutom, commitment sa iyong salita. Salamat po sa gabing ito, O Diyos. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak at dalhin niyo kami, O Diyos, sa silong ng buhay na nakalulukot sa iyo. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sa mga kasama natin sa online, sa Friday, magkita-kita po tayo para sa pagpapatuloy ng paksang ito. Ito pong deception ay part 1 pa lang po ito actually. O meron pa akong lesson ng part 2 and part 3. Itong part 1 ay hinati-hati pa natin at tatapusin natin sa Friday doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Sa mga nakakasama natin, mga tiga Nueva Ecija, meron tayong sinan ko yung poster. Meron tayong Fire Encounter Night sa Friday. Ito ay gaganapin sa ating training center sa MS Garcia. Sama niyo po kami sa panalangin, ang church ng CHF, na pagkalooban ng Diyos ng mga pasilidad para sa mga ministeryong ito. Tayo magbubukas ng training center, discipleship training center, para sa mga tinawag ng Panginoon sa mga gawain na nais ng Diyos na ma-accomplish. Sa Friday, meron tayong Fire Encounter Night sa Across the Nation Ministry. Friday, Fire Encounter Night. At ang ating tema ay Devotion, Finding Your Way Back to Jesus Christ. Amen. Tapos sa mga tiga natibidad nga pala, natibidad ay meron tayong changes ayon sa aming napag-usapan kanina ni Pastor DJ dahil nga doon sa mga sitwasyon ng mga naimbitahan o ng mga kapatiran natin sa natibidad. Kaya ang request ay agahan. So ginawa nating July 12. Okay, July 12 alas 3 ng hapon ang ating pong gospel campaign diyan sa bayan ng Natividad. Ito po ay gaganapin sa basketball court ng Barangay Hall ng Barangay Belen, Natividad, General Mamerto, Natividad, Nueva Ecija. Ang contact person ay si Pastor DJ. Ang poster ay to be follow. Pero sa Friday, nandiyan po kami para mag-conduct ng mga evangelism, house to house and street preaching para mag-anyaya. So muli, maraming salamat po. Okay, again, sa mga kasama natin dito sa Nueva Ecija, Across the Nation team ng Nueva Ecija, meron tayong Fire Encounter Night sa Friday kasama ang aming church ng CHF. So, thank you at God bless sa ating lahat. Nais nyo maging bahagi ng ministry na ito, wag po kayong mahiyang kumontak sa amin. Thank you and God bless us all. To God be all the glory.